Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping may makukuha bang pensyon ang may existing na utang sa SSS, dito sa Hukumang Pantahanan! Maring Nida. Oy. Pasensya ka na sa istorbo, ha? Alam ko na yung pinunta mo dito. Ano bang gusto mong utangin sa mga paninda ko, Mare? Baka pwedeng pautang na lang 2 chicken noodles at 4 na itlog. Pagkain lang namin ni Jojo. Oy, yun lang ba? Oy, sige Mare, teka lang ha. Hintayin mo ako dyan. Saglit lang, kukuha ko. Eto na, Mare. Dinagdagan ko na rin ng 1 latang sardinas at ginawa ko ng 5 yung itlog. Ay, salamat. Tulong ko na sa'yo. Bale, ang babayaran mo na lang sa akin kapag nagkapera ka, itong 2 instant noodles at 4 na itlog. Maraming salamat, Marinida. Malaking tulong sa amin tong mag-asawa. Ay, sa totoo lang, naaawa ako sa inyo ni paring Jojo. Wala kayong ibang mapagkunan ng pera, pambili nyo ng pagkain sa araw-araw. Hindi naman kayo tinutulungan ng mga anak nyo. Hindi naman sa hindi kami tinutulungan. Si Millie kasi palagi ding alam pera yun. Alam mo naman, part-time lang palagi yung pinapasok na trabaho nun. Si Jason naman, ala ding trabaho. Walang ginawa sa bahay kundi maglaro lamang ng online games. Ganun ba? Oo. Ay, nakakalungkot naman. Teka, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan? Ang alam ko, namibigay sila ng ayuda para sa mga tinatawag nilang indigent senior citizens. Ang totoo niyan, ha. Nag-apply na kami ni Jojo. Pero hanggang ngayon pinoprocess pa rin daw yung application namin. Ganon? Oo, magtatatlong buwan na nga yun . Wala ba kayong pension ni Jojo? Diba, senior citizens na kayong pareho? Tsaka may trabaho naman ang asawa mo noon. Hindi pa senior si Jojo. Sa susunod na taon pa lamang siya magsi-60. Ako naman senior na. Wala naman ako inaasahang pensyon. Naku, sana'y may mga tumulong pa rin sa inyong mag-asawa. Nakakaawa kayo kasing matatanda na . Hindi na kayo masyadong makakapagtrabaho sa edad nyong yan. Oo, sinabi mo. Yun nga . Lalo na nga, humihina na mga katawan namin. Ay, naku. Sana may mga katulad mo pa ang ipadala sa amin ng Diyos para matulungan kami sa kinakaharap naming pagsubok sa buhay. Amelie, ano ba? Dumating na ba yung sweldo mo, ha? Wala pa rin, Ma. Chine-check ko po palagi sa online wallet ko kung dumating na yung talent fee. Wala pa rin . Ano ba naman yan, anak? Palagi na lamang delayed yung sahod mo. Bakit mo nagkakaganyan? Ewan ko, di ko din alam. Sinusubukan ko nga tawagan yung nag-aasikaso sa sahod ko. Palagi sinasabi, nasa bangko na raw. Hintayin ko na lang na dumating. Kailangan na natin ng pera. Ngayong wala tayong mabiling pagkain. Paano? Mamamatay lang tayo sa gutom? Ginagawa ko naman ang lahat para makapag-provide sa inyo ng pera para sa pang-araw-araw nating gastusin.
Ay, anong magagawa ko kung hindi pa rin nire-release ng bangko yung talent fee? Oy, Jason, ikaw, ilan ka ba makakatulong sa amin, ha? Maghapon ka naglalaro lamang niya sa cellphone mo. Maghanap ka naman ng trabaho na sa gano'n makatulong ka naman sa amin. Alam niyo namang madalas akong bumagsak sa medical. Hindi katwiran yan. Di maghanap ka ulit ng ibang trabaho. Kahit man lamang part-time. Tingnan mo, oh. Ayan, lak na ng tiyan mo. Saka hilatabo dyan. Huwag niyo nang asahan niya si Jason. Masaya na siya sa ganyang buhay. Palaro-laro ng online games. Gusto niyang tumanda na patabaing baboy. Oy, Ate Melia, Ano? huwag ka nga magsalita ng ganyan sa akin. Bakit? Porket ikaw nagpapakain sa amin dito kala mo kung sino ka na. Sus. Itong ginagawa ko kapag nakilala ko sa pag-online streaming, mas malaking kikitain ko kaysa sa'yo. Kaso ang bakit? tanong naman, no, kailan ba yung sinasabi mong kikita ka dyan? Malapit na! Wow. Pwede ba? Huwag mo na akong istorbohin. Kasi kailangan kong maipanalo tong laban ko. Ay, naku, Diyos ko. Bakit ba kamalas ko sa mga anak ko? Siya lang ang malas, ma. Uy, ano Hindi ako kasama dyan kasi nagbibigay ako sa inyo. Hindi, Mili. Kasama ka sa frustrations ko. Ikaw, naturingan kang college graduate. O nagtsatsaga ka lamang sa pagpa-part-time job. Tama. Sayang naman yung tinapos mong nursing. Nakatapos nga si ate ng nursing. Hindi naman makapasa sa board exam. Wala din. Huwag kang magmayabang dyan, ano? Ikaw nga dyan, pinag-aaral ka ng economics ng mga magulang natin. Anong ginawa mo? Nagbulakbol ka lang. Hindi Ayan, tuloy, di ka nakatapos ng kolehiyo. Tama na nga yung mga bangayan nyo. Naiirita lang ako sa inyo. Ako, kailan ba magbabago ang pamilya natin? Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Bambi, ngayon lang ulit tayo nakapamasyal sa mall. Nakapagbigay kasi si Millie ng malaking pera sa akin. Nireserve ko na yung kalahati para sa mga darating na bayarin. Tapos yung kalahati, pinambili natin ng pagkain sa loob ng 3 araw. At yung sobran man, pinangkain natin dito sa food court. Sana palaging malaking perang ibinibigay sa atin ni Millie. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan. Ay, kung malakas at bata-bata lang sana ako, hindi tayo kakapusin sa pera. Paring Jojo! Paring Mami! Ay! Paring Erwin! Paring Erwin! Anong ginagawa mo dito? Si Maring Julie. Nasa probinsya kasama ko. Kasi namatay yung tiyuhin niya. Siya na lang ang nagpunta para makiramay. Kakukuha ko lang ng pension ko, kaya naisipan kong mag-mall muna at manood ng sine. Buti ka pa, pare. May natatanggap na pensyon buwan-buwan. Bakit ikaw, pare? Wala ka bang natatanggap? 59 pa lang ako. Sa February next year pa ako magiging senior citizen. Ikaw, Maring Bambi, magsi-61 ka na, di ba? Wala naman akong natatanggap na pension. Ha? Bakit naman? Di ba nag-work ka sa bookstore ng mahigit 10 taon? Ay, matagal na yun, pare. 1994 pa ako nag-resign dyan sa Kabayan Bookstore. Pero sa loob ng mahigit 10 taon, naguhulog ang kumpanya para sa SSS contribution mo. Oo. Na-check ko yun bago ako mag-resign. Pero 1 buwan bago ako mag-resign, nag-loan ako sa SSS ng Calamity Fund dahil nga sumabog noon ng Mount Pinatubo. Ayun, hindi na ako nakabayad pagkatapos noon. Kasi nga, naging may bahay na lamang ako. Magkano na ba dapat mong bayaran sa SSS? Hindi ko alam Ang huli kong check noong 2004 pa. Nasa 16,000 pesos na yon. Paano pa kaya ngayong 2023? Pare, sabi ko nga kay Bambi, nung may trabaho pa ako, bayaran na niya yung utang niya sa SSS. Oo, tama yun. Kaso hindi na niya nabayaran, pare, kasi
Naguhulog kami nun sa, sa pag-ibig. Pag-ibig, Ah, pag-ibig, oo. para sa bahay na nilong namin, pare. Pare, sayang naman kung ganoon. Pero, hindi nyo rin ba naitatanong doon sa SSS? Baka pwede ka pang mag-apply ng pension kahit may utang ka. Pwede naman siguro. Oh. Oo. Pero, pababayaran sa akin yung utang ko eh. May problemang pinansyal nga kaming mag-asawa. Oo nga, pare. Mga anak mo, Pare, wala pa bang trabaho? Si Millie lang ang mayroong trabaho sa mga anak ko. Si Mili lang, pare. Kaso, part-time lang. Si Jason, yung Jason. inaanak mo. Oh. Nako, alang trabaho. Hmm. Yung bunso kong si Ryan, nasa Maap sa Bataan. Sa Bataan yun, pare. Sa Bataan yun, oo. Magkakaroon ka pala ng anak na seaman. Pag nakagraduate si Ryan, makakaaw na kayo sa problema. Ay, sana nga, Diba? bilis na ang takbo ng panahon. Makatapos na ng pag-aaral ng aming anak. Para naman sa ganun makatulong na siya. Oo. At matapos na ang mga problema namin. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Jason, Oh, Nay. ang ate mo ba nakauwi na? Hindi pa ho eh. Pero pauwi na yon. Kaka-message lang sa akin. Nasa kanto na raw siya, pauwi sa bahay natin. O yan, speaking. Era po si Ate Millie. Ay, ako na magbubukas ng pinto para sa kanya. Iyo. Ay, halika na anak. Pasok ka na. O ano? Nakuha mo na ba yung sweldo mo? Ito na yung sweldo ko. Pero yan na yung last ko. Bakit naman? Tapos na kasi yung kontrata ko doon sa publishing house. Huwag ko kayo mag-alala. Maghahanap ako ng ibang racket ulit. Ang tanong, kailan ka kaya makakahanap ng bagong part-time job? Itong perang binigay mo sa akin, pang-apat hanggang 5 araw lang to. Baka naman pwedeng pagkasyahin niyo muna hanggang 1 linggo. Hindi naman ganun kadaling maghanap ng trabaho. Ano ba naman yan, anak? Alam mo namang gipit tayo ngayon. Ano magagawa ko? 6 months lang naman yung kontrata ko dun. Nag-apply ako for extension. Ang sabi, hindi na raw nila kailangan ng serbisyo ko. O ikaw, Jason. Oh, Kailan ka rin ba maghahanap ng trabaho? Ang kapatid mo matatenga na rin sa bahay. bakit ba lagi niyo akong pinag-iinitan na maghanap ng trabaho? Dahil 10 taon ka na nakahilata dito sa bahay. Wala ka bang balak na umasenso sa buhay? Kala niyo kasi ang daling maghanap ng trabaho. Oo, alam ko mahirap maghanap ng trabaho. Pero kung ginagawa niyo yun ngayon, pagdating ng panahon na matanggap kayo, ay hindi na tayo mahihirapan. Sige na, para matigil na lang kayo. Maghanap na ako ng trabaho. Pero sa ngayon, huwag niyo muna ako istorbohin. Kailangan ko pang planuhin tong laro ko eh. Kailangan manalo ako. Ba naman itong pamilyang to, nakakasawa na. Kasi naman, asikasuhin nyo na kasi yung SSS nyo para makakuha na kayo ng pensyon. Paano ako makakakuha ng pensyon? Hindi ba, may mga utang pa ako sa SSS na hindi ko pa nababayaran hanggang ngayon. At saka ilang dekada na rin akong hindi naguhulog. Naku. Kasi matagal nga ako natenga din sa bahay sa pag-aasikaso ko sa inyo. Hindi, magbaka sakali lang kayo. O malay nyo, may solusyon pala doon sa problema natin. At makakuha pa rin kayo ng pension sa SSS. 1994 pa yung huling hulog ko sa SSS. Kahit na ho. Ang alam ko, at least 120 monthly contribution yung naibayad nyo sa SSS, pwede nang makatanggap ng pensyon. Mahigit 10 taong kayo nagtrabaho sa Kabayan Bookstore noon, di ba? Oo. Sige, Millie. Susubukin ko mag-inquire kung qualified akong makakuha ng pensyon. At kung ano pwedeng gawin daw sa utang ko sa SSS no na hindi ko pa nababayaran. Sana pwede ako makakuha. Para naman makatulong yun sa buhay natin. Kung aasa lamang kasi kami ng papa mo sa inyo, walang mangyayari doon. Naku. Patuloy tayo maghihirap. At hindi tayo makakaahon sa buhay.
Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping may makukuha bang pensyon ang may existing na utang sa SSS. Wala na pong hadlang sa pagpaprocess at pag-claim ni Aling Bambi ng retirement benefits bilang miyembro ng SSS. Sa ilalim po ng SSS law, ang sinumang miyembro na nakapagbayad na ng 120 monthly contributions basta't siya ay at least 60 years old at huminto na ng pagtatrabaho o kaya naman ay 65 years old na pero patuloy pa ring employed, ay qualified na mag-apply at mag-claim ng retirement benefits. Sa kwentong tampok natin ngayon, 10 taon din pong naghulog si Aling Bambi. Kung susumahin, 120 months mayroon sa 10 taon. Kaya't kung wala siyang naging palya sa paghuhulog sa loob ng 10 taon, abay mas mabuti pong magtungo na siya sa pinakamalapit na SSS office sa kanilang lugar. Dahil, bagaman at pwede na ngayon ang online application for retirement, maari pong hindi ito makaget through dahil sa kanyang existing loan. Ngayon man, mahalaga pong malaman na ang pagkakautang ni Aling Bambi ay kailangan muna niyang mabayaran ng buo bago siya makapag-claim ng retirement benefit. Batay po sa patakaran ng SSS, maaring bayaran ng may utang na miyembro ang kanyang loan o kaya'y ipaawas na ito sa kanyang tatanggaping benepisyo. Ang pagtanggap po ng retirement benefits ay sa 2 pamamaraan. Una, lump sum o one-time payment na ibinibigay sa retiree. Ang halaga nito ay katumbas ng total contributions na naibayad ng member at ng kanyang naging employer, pati na ang interest dito. Ang ikalawang paraan naman ay ang lifetime cash benefit na ibinibigay sa retiree on a regular basis. Sa sitwasyon ni Aling Bambi, either mag-apply siya for lump sum kung saan babawasin muna ang kanyang total loan, pati na ang interest at ang sobra dito ang kanyang matatanggap. Pwede din namang piliin niyang magpensyon buwan-buwan pero mag-uumpisa lamang po ang pensyon once mabayaran na ng buo ang kanyang pagkakautang including interest. Tip na din po kay Aling Bambi at sa mga tulad niya na may pagkakautang sa SSS na hindi nababayaran. I-check po kung may penalty condonation ng SSS para mas mababa ang interest na babayaran. Samantala, dagdag kaalaman para sa mga asawa ng namatay na miyembro. Ang surviving spouse po ay tatanggap ng survivorship pension bilang primary beneficiary ng namatay na miyembro. Gayunman, ang pensyon pong ito ay mahihinto kapag ang surviving spouse ay nag-asawa o kaya naman ay magkaroon ng bagong kinakasama kahit hindi pa ito magpakasal. Ka-share po ng surviving spouse sa survivorship pension ang mga minor de edad na anak, legitimate, legitimated, illegitimate, at legally adopted ng namatay. Although, for illegitimate children, mas maliit po ang kanilang matatanggap dahil ito ay katumbas lamang ng 50% ng share ng legitimate, legitimated, o kaya naman ay legally adopted, patay po sa basic pension. Entitled naman po sila sa 100% ng dependents allowance. Ito po ay hanggang 5 minor children. Kaya para po sa mga hindi nagtatrabaho sa gobyerno, kaya nasa private employment man o self-employed, huwag po tayong manghihinayang na magbayad ng social security contributions dahil balang araw, makakatulong din po ito sa mga gastusin natin para sa araw-araw. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod,
Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!